baka lang po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know. Na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18, ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Yung, Parang napaka-delusional nun, ha? Oo, yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag-i-intensify yung galit mo. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pumunta. Yung physical. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Delusional? Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist. Yes, ganun nga mismo. No? Meron siyang false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga maka-Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Naghahanap buhay, gano'n. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may trolls pa, yung troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malilihis ka ng landas. At so yung sinasabi ko kanina, they would like to create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA DOS.